Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Daily Tribune. Medyo masamang balita ito. Nagkakagyera na nga sa Middle East, US versus Iran. Ito, sinabay pa ang balita na umarangkada na, sisimulan na ang pagpapatayo ng US ammunition factory. Paggawaan ng mga bala, pandigmang ammunition. Grabe. Ito yung title. Ammunition Hub puts Pinoys in line of fire. US aims for regional supply chain security. Marcos acknowledged concerns that the facility could provoke China, which has been assertive in the West Philippine Sea, but he emphasized the priority is safeguarding the country. Paano ma-safeguard ang country na pag mayroong faktorya ng paggawaan ng ammunition dito, lalong nalalagay sa panganib ang ating bansa? Saka, pag may may-ari ng US yan, hindi man natin pag may may-ari. Ano bang nation security? Dito. The United States is seeking to increase the Philippines' stake in the ongoing geopolitical conflict by announcing plans for a new ammunition production facility in the country as part of a broader strategy to strengthen military manufacturing across the Indo-Pacific region. The announcement came following the second annual plenary of the Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience, US-led multinational effort to fortify regional defense supply chains and industrial capacity on March 18. Yan. Nakipagpulong si Philippine government, maybe Defense Secretary Teodoro sa kanyang counterpart, at ito na. Talagang kasado na, marangkada na. On ammunition, members said they would look into the Philippines hosting a new facility to load, assemble, and package 30mm cannon rounds. So, hindi lang ito ordinaryo nga bala ng Armalite. Hindi. Cannon rounds gagamitin ng mga aircraft, which is widely used by military aircraft and ground vehicles. So, nagkakagyera na nga. Dadagdagan pa nila ang takot ng taong bayan para yung posibilidad na madamay tayo. Ang pinakamatinding takot, pangamba para sa atin, yung presensya ng US Typhoon missile systems nasa Pilipinas. Malalakas yan na missiles na pinag-iinitan ng Russia at saka China. Bakit inalaw ng Marcos Jr. administration na dalhin dito? Ano yan? For defense? Anong for defense? Lalo tayong malalagay sa alanganin dahil sa presensya ng mga missiles. Magdasal lang tayo na hindi lalala yung giyera ng Iran at US. Baka mamaya mabigla na lang tayo, pinapaulanan na tayo ng mga ballistic missiles ng Iran against sa US. Kasi sa Middle East, yung mga bansa na may mga US military bases, pinapaulanan ng mga missiles ng Iran. So sana naman yung mga missiles ng US na nasa atin hindi masyadong bigyan ng pansin ng Iran. Meron pa tayong EDCA sites na parang
US basis na rin yan dahil in out ang mga Amerikano. Pwede nilang gamitin yung mga kampo na yan. Siyam na kampo sa buong Pilipinas na dahil wala silang renta. Libre ang paggamit nila. Nung una sinasabi para sa humanitarian assistance ang EDCA. Yung Supreme Court natin nagdesisyon na okay yan. Basta ang iginit ng Supreme Court pang humanitarian disaster assistance. Ilang beses na tayo dinaanan ng mga malalakas na bagyo lindol. Anong naitulong ng mga EDCA? As in, wala. So, paano yan? Anyway, balik tayo dito sa manufacturing ammunition manufacturing hub ng ang alam ko ilalagay yan sa may Subic. So, sabi ng China, those who play with fire will be burned with fire. Target talaga yan, yung dalawa na itong Typhoon missile system ng US at saka manufacturing ng mga cannon rounds. Yan ang magdadala sa atin sa panganib. Yan ang legacy ng Marcos Jr. administration. Sinasabi niya na seguridad ng bansa. To me, it's not. Wala naman tayong kalaban. Kung palakasin natin ang ating depensa, yes, kailang yung sarili natin. Dapat hindi kasama ang US. Kasi pag kasama mo ang US, ini-invite mong kalaban na rin natin ang mga kalaban ng US. Ang daming kalaban ng US. So kung ako ang masunod, mas maganda yung style ni Tatay Digong noon. Independent foreign policy. Friends to all, enemy to no one. So, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang balay sa natagaan na Mugyero. So dagko na gid kaayo ang mga boslot sa iyang atop. So makita gid nato nga ulanan na gyud ni kung magulan. So muna ni ang itsura sa ilang kahimtang tungod kay sigig kaulanan. O muna ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Karon humanagid sa pagkatop. So nindot na gyud nga tan-awon. Salamat kay sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin ug sa mga tawo nga
gihatagan niya tahas para makahatag gid ni sa mua di na gid mi maulanan. Salamat gid kay sa tanan. Salamat pod kaayo. Si 14 years na ni among balay ay pagid na pulihan og atop. Salamat gid kaayo. Dako gid kay among pasalamat. Salamat kaayo.